Iba't ibang hakbang na ang ikinakasa ng pamahalaan para matugunan ang posibleng epekto ng La Nina sa bansa. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Kasunod ng paghagupit ng bagyong Karina at Habagat noong nakaraang buwan, kung saan maraming lugar sa Kalakhang Luzon ang nalubog sa baha. Puspusan ang ginagawang hakbang ng gobyerno para paigtingin pa ang flood control project sa bansa. Kaugnay nito, iminungkahi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng Comprehensive National Flood Control Plan. At bahagi nito ang itatayong Parañaque Spillway Project na pakikinabangan ng buong Metro Manila kung may matinding pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha. Kailangan talaga is paghandaan yung La Nina by way of building more impounding systems, yung buong ibahan ng tubig. Ang isa sa mga focus talaga is yung kung paano po ma-lessen yung impact on agriculture. Nabanggit ko na rin dati na mas pinangangabahan po ng mga magsasaka ng Department of Agriculture ang La Nina kaysa sa El Niño. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng Department of the Interior and Local Government pagdating sa information dissemination at disaster response. Matatanda ang noong nakaraang linggo nagdaos ng Dam and Flood Conference ang DILG. Dito tinalakay ang pagsasaayos ng komunikasyon tuwing may pagbaha at magpapakawala ng tubig sa mga dam. Ilang concerned agencies ang patuloy na nagpapadala ng text message sa publiko bilang babala kung may panganib na nakaamba. Patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang nararanasang issue sa network connectivity sa pagkakaroon ng epektibong komunikasyon. Sa ngayon, prioridad naman ng Agriculture Department ang water management. Tinuturuan ng farming methods ang mga magsasaka para kung sakaling mapuno ng tubig ang mga sakahan ay magagamit nila ang tubig para hindi masira ang mga pananim. Ipinunto rin ang mahalagang papel ng media sa pagpapakalat ng impormasyon. Katunayan, nauna nang nag-commit ang inyong People's Television Network na maaaring gamitin ang airwaves nito kung may mga kalamidad at matinding pagbaha. Mag-e-explore pa po kami ng options at makikipag-usap po kami sa mga private media, sa mga kapatid natin sa media, kung paano po magagamit din yung kanilang airwaves para po sa communications and warning system. Kinilala rin ang mahalagang gampanin ng barangay tuwing may kalamidad. Ayon sa Pag-asa, nasa 70% ang posibilidad na magsimula na ang La Nina sa susunod na buwan hanggang Nobyembre. At inaasahang tataas pa ito sa Disyembre hanggang sa unang quarter ng 2025. Bukod sa La Nina, hamon din ang rainy season at pagpasok ng mga bagyo sa bansa. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.